Kasama ko po ngayon si Ma'am Noemi Tuplano, tama po, at ang kanyang mga kasamang Promodizer. Ang kanilang reklamo, delayed na sahod, 2 cut-off na po. Plus, yung kanilang benepisyo, hindi po nahulugan ng nasa tama. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Noemi. Magandang tanghali. Ang pangalan po ng kumpanya ay Alexander Ware International Corporation at Honey Lane Garments. Dalawa po. Saan po ito located? Located po yan sa Tondo, Manila. Sa Tondo? Moriones Street po. Okay. Ano na po ang dahilan ibinibigay sa inyo? Bakit 2 swelduhan na kayo hindi pinapasahuran? Yun nga daw po, nagkakaroon daw po sila ng krisis. Pero hindi namin alam kung anong klaseng krisis yun. Hindi pinaliwanag sa inyo kung anong krisis na yun? Wala po sa amin sinabi. Basta sabi, ang ano lang sa amin, antay-antay, pasensya-pasensya. Yun lang po yung lagi nilang sinasabi sa amin eh. Tapos pag tinatanong po namin, yung pinaka-boss namin, ang humaharap po sa amin, minsan yung mga rubing po namin, tinatanong namin kung kailan kami pasasahurin. Wala po silang binibigay na date kung kailan kami pasasahurin na dapat yung sa date na yon ay sumahod na kami. Pero wala po silang binibigay. Eh sir, araw-araw po kami pumapasok. Tumatayo kami ng 8 oras. Saan namin kukunin yung pamasahe po namin araw-araw? Baon nyo pa? Baon pa. Katulad ko po, Laguna pa ako umuwi. Hindi nila iniisip yun, sir. Nakikiusap kami, nagbigay na po kami ng, kumbaga ng palugit, pero wala pa rin, nadidelay pa rin po ang sahod namin hanggang ngayon. Sige. Nasa yung telepono si Miss Joy Tan, admin staff ng Alexander Ware International Corporation. Miss Joy, magandang tanghali po. Ma'am Joy? Oo. Ma'am, andito po yung ilan sa mga promodizer ninyo at 2 cut-off na po sila, hindi nagsasahod. Hindi po, isa lang po. Ma'am, ito, kakausapin kayo ni Miss Noemi, Okay. isa lang daw? Ano po, kasi ngayong mga 13, sasahod na naman ulit kami niyan. Eh, pero yung pang 28, wala pa po. So, magdadalawa na? Opo, magdadalawa. Magdadalawa Opo, nitong 13. magdadalawa pa lang, pero hindi pa po dalawa. Okay, sige, magdadalawa. So, ma'am, pwede ba ibigay nyo na bukas yung kanilang sahod? Nasabi po namin sa kanila Sabado po. Bakit Sabado? Bakit hindi po ngayon at tomorrow? Yun po kasi yung nasabi po na namin sa kanila. Ng nanay? Nanay nyo ho pala may-ari? Ha? Ano Hindi yun? po. Nasabi. Bakit po Sabado? At ano pong guarantee na sa Sabado ay magsasahod na po sila? Guarantee. Yung word ko po. Yung words nyo. Okay, sige. Pwede ho bang matanong muna kung anong dahilan bakit hindi sila nakakasahod ng tama, ng nasa tamang oras? Alam naman po nila yun kapag kunyari po yung sales po natin nasa 50,000 and below. Hindi po kasya yan para Ma'am, hindi raw pinapaliwanag sa kanila. Ang sabi na sa amin, nung tinatanong ko kung anong dahilan, wala raw. Nagsasabi lang daw, puro pasensya. Ma'am, kausapin mo kasi. Oo, sige po. Sige, go ahead. Pero gusto niyo po sa HR, kasi hindi po ako yung tamang kakausapin niyo. Eh, yun nga po, tinatanong nga namin kay Ma'am Eileen kung ano po ang updated ng sahod. Eh, minsan sa rubing, tinatanong po namin yung rubing namin. Lagi po sinasabi, wala pang update na ibinibigay. Oo. Ayun po, yun po yung laging sinasabi, walang update eh. Nag-aantay kami kung kailan kami pasasahurin. Ma'am, Pero Miss Naomi, ang ano po natin, nasabi po namin sa inyo, tapos wala pa pong 2 weeks yung hindi po pasahod, pero ang inano na namin sa Sabado po. Kung Miss kaya Joy, po bukas, Miss Joy, ako makapagsalita, bukas na Miss po. Joy, ha? Kanina ko napakinggan mo lang yung salita dito ni Miss Noemi na maiyak-iyak siya. Wala silang sahod ng magdadalawang cut-off na, and yet, pumapasok pa rin sila at 8 oras sila nakatayo. Sana, ma'am, kahit na walang benta, sabi niyo walang benta, di ho ba? Yun ang dahilan nyo, o mahina ang benta. Naibigyan na nila yung kanilang serbisyo, then dapat, gampanan nyo na po ang inyong responsibilidad, ibigay sa kanila yung kanilang pinagpagura na on time.
yan po yung patakaran natin sa DOLE. Hindi nyo po pwedeng gamitin dahilan yan sa DOLE na mahina kasing benta kaya hindi na muna sila mapapasahuran. Opo. I-relay ko po yan mamaya. Di ba, ma'am? Kasi ma'am, ang gagawin po namin, kakausapin po namin kataas-taas sa DOLE tulad po ni Secretary Silvestre Bello para magpadala po ng mga inspektor para inspeksyonin po ang inyong pong tindahan at tatawagan din po namin ang inyong mga kliyente kung totoo ba talaga nagde-delay. Bubulabugin po namin ang mga kliyente ninyo hanggang sa magsawa niyo yung kliyente sa bulabog namin, baka bumitaw ng kontrata sa inyo. Sige po. Basta ang nasabi ko naman po sa Sabado po, may sahod. Sa Sabado. Ano po yung sasahurin na sa Sabado? Ano po ma-expect nila na sahod sa Sabado, ma'am? Itatanong ko po sa HR, hindi kasi sa akin nasabi. Ma'am naman, ang tagal na lang po naghintay, tapos ngayon itatanong pa, sasabihin mo sa Sabado, and then when I ask you anong guarantee, sabi mo, kasi tumawag po kayo, hindi po ako yung tama pong kakausapin. Staff lang po ako dito. maski naman being an administrative staff, you should know, kasi po wala siyang pamamaraan na makausap ng tama kung sino man dyan, para makapagbigay din ng tamang impormasyon. Maganda nga po ito, ma'am, nagkipag-usap ka para malaman nila kung ano talagang kalagayan. Sabi ko naman po kasi kanina kay Miss Odette, tumawag po ng 1 p.m. kasi lunch break po ngayon. So 1 p.m. Sige po, tatawag ulit kami mamayang 1 p.m. and then Sige mamaya rin po, makakausap niyo po si Secretary Bello ng sige DOLE. po. Okay po. Sino po yung makakausap namin ng 1 p.m.? Miss Arlene Masangkay. Sino po si Miss Masangkay? HR. HR. Okay. Yung may-ari po, pwede makausap? Tatanungin ko po, wala kasi dito eh. Nasaan po yung may-ari? Nasa meeting. Nasa ano po? Meeting. Nasa meeting. Okay. Dapat ma'am, mini-meeting din niya yung inyong mga tauhan. Sinasabi dapat, imbis na kung sino-sino ka-meeting niya dyan. Dapat, Opo. di ba? Mini-meeting ba kayo ng mga boss nyo? Simula nung na-delay, sir, hindi na sila Oh. napapakita. Kita mo ma'am, sana naman na mini-meeting yung matauhan ninyo para hindi na sila sana pumunta rito, hindi na sana nagka-problema pa, nagkagulo. Sir, nagmi-meeting po kami, sila po yung hindi pumupunta. Siya po ang Nag-meeting po humaharap. kami last week. Oh, nagmi-meeting daw kayo, hindi daw kayo humarap? Hindi po humarap po yung iba po. Kasi iba lang po yung pamasahe. Yung ganito. Okay, ma'am, sasagutin ko yan. Nagmi-meeting daw po, nagpapamiting daw po kayo, tama yon. At yung iba raw po, hindi humarap kasi wala nang pampamasahe. Malayo, kasi walang sinisweldo eh. Binabayaran din po namin yung pamasahe papunta sa office. Pagdating po nila dito. Ba't din lang kasi sagad-sagad rin na bayaran pati sweldo eh. Kaya palang bayaran pamasahe, ba't sweldo hindi kayang bayaran? Ma'am, usually yung ibang kumpanya, ako po may company din. Kapag yung pong mga, in my case ma'am, para malaman mo lang, pag halimbawa yung mga advertiser ng programa ko hindi po nakakapagbayad, inaabunuan ko muna. Naglo-loan ako, nangungutang ako, ginagawan ko ng paraan para masahuran on time yung mga empleyado ko. Ba't di ganun ang gawin nyo? Opo, ianuhin ko nga po yan. Tatanungin ko po. Pakitanong lamang po. Sige po. Anyway, mamaya po sa DOLE, mapag-uusapan po yan. Okay. Salamat po, Miss Joy Tan. Okay, thank you. Magandang Bye-bye. hapon. Mamaya pong alauna, siguro po taakyat natin sa radyo para mapag-usapan na ito. And then tatawagan po natin yung DOLE. Bawal ho yun na yung hindi pa kasi nagbabayad yung kliyente, kaya hindi mo na magsasahod. Yun nga yung reason na ibinibigay Or sa mahina ang amin. benta, hindi po pwedeng gamitin dahilan yun. Hindi po talaga. Magremedyo sila. Na ibigay nyo na po ang inyong serbisyo, then ibigay na rin yung sahod. Pati po yung benefits namin, sir. Kaya nga po, mamaya pag-usapan natin yung benefits. Tatawagan na rin po natin kasi hindi nasaklaw ng DOLE yung Pag-ibig, SSS, PhilHealth. Tatawagan na natin mamaya itong mga ahensyang ito para i-report sila. Nang sa gayon, sila inspeksyonin at meron silang kalalagyan. Okay? Sige po, mamaya po pagkatapos nito.